Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Timunting programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy lang po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik magkabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagal pagkabayan, akal mga paninira, matotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check more natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Lerma Sandita. Meron siyang 70 na mga comments. Nandiyan rin po si Shane Sibal. Meron siyang 65 na mga comments. Lynn Gonzalez. Meron siyang 40 na mga comments. Nandiyan rin po si Joliet Sunakawa. Meron siyang 37 na mga comments. And Essing Mariano. Meron siyang 35 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi pong nag-shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na nag-subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating pong mga channel members. Nandyan si Cosmo Defender, Barbara Butler, Katita Dar, Edmond Casiliejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon na Sir Ivan. Thank you so much kay Josephine De Loberges, nabigay sa atin ng 320 Japanese yen. And also the same pa rin po si Ma'am Josephine De Loberges, nabigay sa atin ng 320 Japanese yen. Thank you so much. And also thank you so much kay Ma'am Olivia Lupiga Lake, nabigay sa atin ng 5 pounds. And also thank you so much kay Sir Jaime na nandyan sa UK mga kabayan, nabigay siya sa atin through Western Union, nabigay siya sa atin ng 10,500 pesos mga kabayan. O ang laki nga 10,500 pesos. At saka first time ko po na naka-receive po ng ganun po kalaki na isang bagsakan mga kabayan. 10,500 pesos. At saka pagkakala ko nga na pang snacks lang, sabi ni Sir Jaime. Pero ang laki pala 10,500, yan po para po, parang pwede na yan pang rally dun sa EDSA makabayan. Diba, Princess Maui? Diba, itong si, itong walang ligo makabayan, si Joey the Viber, diba? Pang rally na ho yan. Again, so thank you so much kay Sir Jaime. Sabi niya, shoutout daw sa kanyang pamilya na nandyan sa Pangasinan at Ilocos. So siya nga pala, dito po sa mga DDS, hindi po nanghingi po si Ivan. Wala pong ganon. Hindi po nanghingi si Ivan. Diba? Tanungin nyo pa itong si Sir Jaime, tanungin nyo pa sila si Ma'am Olivia, si Ma'am Josephine. Yung nabigay ho natin po doon sa pang Gcash natin. Yes, meron pong natatanggap po na Gcash. May nagbibigay po kasi Ivan po ng Gcash makabayan. At kahit minsan, kahit kaysa man lang, one time, hindi po nanghingi si Ivan. Kung meron bang ganon, i-close ko aking channel DDS. Challenge ko yan. Kahit one time, hindi po nanghingi po si Ivan. Hindi katulad sa inyong mga sinusuportahan nyo ng mga vlogger, yung mga gunggong na mga fake news peddlers, nanghingi po ng donation lagi.
Lalong-lalo na yung mga vlogger nila na nandyan po sa EDSA mga kabayan. Kasi daw para sa kanilang rally, di ba? Donations. Kay Sir Ivan walang ganyan. So yan po ay heartily given mga kabayan. At sila po ay kumunta kay Sir Ivan para magbigay. Akala ko nga pang snacks lang. Again, thank you so much no, sa mga nabigay sa atin po ng super thanks, pang GCash, and also dyan po sa Western Union mga kabayan. Okay. And also, shoutout po natin, nandyan po si Joel Raganas, Arcadio Fortaleza from San Diego, Grace Gruta. Ishoutout natin ating pong haters na si Fast Track G. Nandyan po si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Brian Baltasar, Emilia Garduki. Nandyan po si Esing Mariano, Rales Carlinga, Erika Mapagmahal, Nonay Floren Hayes from Mandawi City of Cebu, Juan Pingi. Kasama rin po natin si Cesar Sanchez, hi to Army Lagaso, and Lady Chi. At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng galang birthday ngayong araw. Happy birthday! And also, shoutout po kay Jekres Capuras, ang manager, or si Jack History and Music Manager, ang music nga pala, Jack History and Music, siya po ang manager ng Radio Wealth Finance Company, mga kabayan. Nandyan po sa Davao. At saka marami pong branch ang Radio Wealth Finance Company. So ang manager dyan, ito po si Jekres Capuras. At syempre, shoutout po sa lahat ng ating mga pinalangga na mga senior citizens. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Ngayong araw, today is January 9, 2025 at saka Thursday mga kabayan. So take note mo, yan po ang date ngayong araw. At saka ngayong araw mga kabayan, meron pong ipinakalat ito pong mga DDS na kung saan very alarming ho. At saka magbantay-bantay tayo dito, baka kasi ang inyong mga account or inyong pong mga inyong cellphone, ma-hack mga kabayan. Ano Sir Ivan? I am very sure that some of you or baka kayo na pong lahat mga kabayan, nakita nyo na po itong post na to na meron daw ibibigay ang gobyerno natin. According dito po sa post ng 2025, mas magandang buhay daw mga kabayan. Sabi dito, Facebook page 2025, mas magandang buhay, ang simula ng bagong taon para sa mas magandang buhay. Nagpasya ang gobyerno na bigyan ang bawat mamamayan ng 15,000 pesos ng Pilipinas, Bukas ang pagpaparehistro hanggang Enero 15 mga kabayan. So magsarda ang registration tomorrow until January 15 mga kabayan. Mag-click sa larawan upang magparehistro. I am very sure na nakita nyo na po ito na kumalat dyan sa Facebook mga kabayan. Huwag nyo pong i-click yan. Yan po ay scam mga kabayan. Malamang sa malamang, yan po ay gawa-gawa po ng DDS. At saka wala pong programa, wala pong budget ang gobyerno natin para dyan mga kabayan. Wala pong sinabi po si PBM na ganyan. Kaya tayo po ay mag-ingat-ingat kasi wala pong ganyang plano, ulitin po natin. Walang ganyan plano po ang gobyerno natin. Wala pong ganyan budget na nilaan ang pamahalaan ni PBM para po sa ganyan mga kabayan. Wala pong ganon, okay? So iwasan yan, baka ma-hack ang inyong account. Or baka gusto nila makuha ang inyong mga credentials mga kabayan. Malamang sa malamang, yan po ay gawa-gawa ng mga DDS. Diba DDS? Diba gonggong talaga mga scammer mga kabayan. And also, before tayo pumunta doon sa ating main topic mga kabayan, isa po sa ating main topic na kung saan, di ba, kung makita ho natin dyan sa thumbnail natin, meron pong 100,000 umatake sa Malacanang mga kabayan. Di ba? Meron 100,000 umatake sa palasyo or sa Malacanang. Totoo yan. Kasi itong mga didis mga kabayan, nagmamadali kasi lagi. Kapag hindi na makita sa ating unang bungad pa lang sa ating vlog mga kabayan, at saka meron sa nalabasa doon sa thumbnail, kapag hindi na makita kagad, sasabihin nila na fake news. Diba ang fake news kagad? Ito kasi mga DDS, hindi kasi nila pinapanood po buo ang vlog natin mga kabayan. Kaya hindi nila nadaanan yung mga nabasa nila dyan sa ating thumbnail, hindi na makikita. Bakit? Hindi kasi nila po pinapanood ng buo ang ating vlog mga kabayan. Okay? So before tayo pupunta doon, kasi nga yun po yung napaka-alarming mga kabayan.
100,000 umatake pala sa palasyo, 100,000 umatake po sa Malacanang mga kabayan. Pero hindi pa ito nabalita yata ng mga kasamahan natin po ng mga vlogger. Mamaya, pag-usapan natin yan. But before that, breaking news muna tayo. Ano yan sa Ivan? Kasi today, ay ngayong araw nga pala mga kabayan, English yun eh. Ngayong araw mga kabayan, diba mag-file po ng kaso, magdidimanda po si Vic Soto dito kay Direk Daryl Yap. Bakit sa Ivan? Well, mo natin doon po sa kanyang ginawa po na trailer mga kabayan, trailer pa lang kasi hindi pa buo po yung video. Tungkol doon kay Pipsy Paloma mga kabayan. Title pa lang po, The RAPIST of Pipsy Paloma. Tapos kung makita natin po yung trailer mga kabayan na talaga pong sumabog ito, talaga po ito viral na viral to kasi alam mo natin, yun po ay clickbait mga kabayan. Diba doon po sa trailer na kung saan nandun po yung mga sikat po na artista, nakalimutan ko lang eh. Basta ang kilala ko doon si Red Bustamante at saka yung kanyang kausap mga kabayan, yung nagtanong sa kanya na for example, siguro mama niya yon na doon sa istorya mga kabayan o sa movie po ni Direk Daryl Yap. Diba bundak na bundak talaga at saka nga, alam mo natin, talaga yun, parang libelous yung mga kabayan. Para sa akin na, very libelous yun. Kaya nga maraming nagtaka doon, saka maraming natakot dito ang mga supporters po ni Direk Daryl Yap mga kabayan at saka marami rin pong nagalit kay Direk Daryl Yap kasi nga tungkol dito po sa kanyang pag-revive ng movie tungkol dito po kay Pipsy Paloma mga kabayan. Kasi nga pwede natin siyang matanong, ano ba talaga ang purpose dito ni Daryl Yap mga kabayan kung bakit siya naglabas na naman po ng movie which is yan po ay napalabas na noon mga kabayan many times, if I'm not mistaken 3 to 4 times na yata yan napalabas po ng movie niya mga kabayan tungkol po kay Pipsy Paloma. So ngayon, ito pong si Direk Daryl Yap, siyempre napuno yata ito pong si Vic Soto mga kabayan. Siguro meron pong nag-advise sa kanya, mga legal team, mga attorney, abogado, nakakilala po ni Vic Soto. Kasi nga yung trailer na yan, talaga pong masisira dito ang pangalan po ni Vic Soto. Masisira dito ang pangalan po ng TVJ mga kabayan. Lalo na, di ba alam mo natin, nandyan tumakbo po bilang senador si Tito Soto mga kabayan. Kaya nga maraming nagtatanong, ano ba talaga ang purpose ni Direk Daryl Yap? Kasi mga kabayan ko, una, doon po sa sinabi po ni Christopher Men. Diba sa programa po, sa vlog po ni Christopher Men, doon natin nalaman na tumawag pala itong si Daryl Yap doon kay Christopher Men kasi humingi siya ng advice mga kabayan kung bakit daw hindi tinanggap ni Vic De Rosario. Diba sinabi niya? Kasi nga ito pong si Daryl Yap, lumapit siya sa Viva Films. At saka alam mo natin na under po sa Viva Films, ito pong si Daryl Yap mga kabayan. So siya po ay lumapit doon kay Vic De Rosario. Dito natin po nalaman kay Christopher Men na siya pala po ay tinanggihan mga kabayan. Siyempre, hindi yata alam ni Daryl Yap mga kabayan, ito pong si Vic De Rosario ng Viva Films, malaking papel dito po sa kasikatan ng TVJ mga kabayan. Kasi nga sa hindi pa po nakakaalam, si Vic De Rosario, siya po yung producer, manager sa mga kanta ng TVJ mga kabayan. Kasi di ba banda yan sila si Tito Vic and Joey. Banda yan sila mga kabayan. So sa kanta nila noon, sa kanilang album, ang nag-produce niyan, ang nag-manage niyan, ito pong si Vic De Rosario. Kaya close po, napaka-close po ng TVJ si Vic De Rosario mga kabayan. So ibig sabihin na ayaw niyang mag-produce niyan kasi nga siyempre hindi maganda yan eh, 'di ba? Masisira dito po ang relasyon ni Vic De Rosario dito sa TVJ mga kabayan kapag i-produce niya yan. So yan po itinanggihan kasi nga nirespeto po ni Vic De Rosario ang TVJ. Pati nga si Christopher Men galit na galit dito kay Daryl Yap mga kabayan. Kasi nga inadvisean niya itong si Daryl Yap na wag mo nang ituloy yan kasi hindi maganda ang kalalabasan niyan. Pero hard-headed itong si Daryl Yap, so tinuloy pa rin po niya mga kabayan. Kaya galit na galit si Christopher Men sa kanya. So hindi sumama si Christopher Men dito kay Daryl Yap. Ngayon, I am sure mga kabayan, nitong movie na to 25% gawa na yan mga kabayan. Hindi ba yan buo? Yes, hindi yan buo mga kabayan, kundi 20 to 25% gawa na po ang movie na yan. Paano mo nasabi yan sa Ivan? Diba? Meron na nga mga sikat po na mga artista mga kabayan. May nakita na rin po tayo na teaser.
malamang sa malamang 20 to 25% gawa na po ang movie na yan. At para po mabuo ang movie na yan, kaya lumapit si Daryl Yap doon sa Viva Films mga kabayan. So ganun po yan. Kasi nga every time kapag ikaw po ay isang kapag ikaw po ay isang director mga kabayan, kung gusto mo na kapag ikaw po ay maghanap ng mga producer, dapat meron ka nang nagawa po na movie kahit kunti mga kabayan, kasi ito po ay i-present mo doon sa mga producer na na nilapitan mo para makita nila kung ano ito storya dito at saka magandahan ba sila sa gawa mo mga kabayan. Ganon yon. So 20 to 25% gawa na po ang movie na yan. Ngayon, Sir Ivan, bakit nabuo yung movie? May kumalat mga kabayan na sa 20 to 25% po nagawa ng movie na yan, merong sabi-sabi na ang nag-produce niyan, ito daw si Senator Amy Marcos mga kabayan. Di ba yan pong kumalat ngayon? Si Senator Amy Marcos daw ang nag-produce sa 25% na kabuuan po ng movie ni Daryl mga kabayan tungkol po dito kay Pepsi Paloma. Kasi nga, alam mo natin si Daryl Yap, siya po ay aso po ni Senator Amy Marcos mga kabayan. Aso ho yan. Tauhan ho yan ni Amy Marcos si Daryl Yap. Pero dapat po nilang po ng malaki po na budget, kaya lumapit rin po si Daryl Yap sa iba po na mga producers mga kabayan. Katulad po ng Viva Films. So kung totoo man ito pong si Senator Amy Marcos ang producer ng movie ni Daryl Yap na Pepsi Paloma mga kabayan, so walang iba po ang purpose ito, kundi sisiraan lang si Tito Soto at saka yung TVJ mga kabayan. Sila si Vic Soto, si Joey De Leon at saka marami pang damay dito mga kabayan, di ba? At saka ang sagot dito ni Daryl Yap, di ba? Bakit daw tayo maniniwala doon sa sinabi ni Coca Nicolas doon sa programa po ni Julius Baba mga kabayan? Nalalaban natin yan. At saka ipakita ko sa inyo itong kunting clip mga kabayan. Anyway, 2 minutes lang po. Tungkol ito po sa sinabi ni Coca Nicolas. For more details, let's watch this. Isa sa mga controversial na nangyari nung panahon na yun, nung kayo mga soft drinks beauty, ay yung na-involve yung TVJ, di ba, kay Pepsi Paloma. Oh. Anong alam mo dun sa kwento na yun? Kasi nga po, nung araw, nagkasama kami ni Pepsi sa isang bahay. Si Tito Ray po yung kumuha ng bahay na yon. Tapos, nag-share kami ni Pepsi sa isang bahay. Then, nung syempre, lagi kami magkasamang dalawa, kahit saan. Basta para magkapatid na po kami, pero matanda po sa akin yung 2 taon na. Mukhang bata lang eh. Opo, mukhang baby. Then, nung nabanggit ko sa kanya yon na Pechay kasi tawag ko sa kanya kay Pepsi. Pechay, sabi ko, totoo ba yung sa inyo ni Tito Vic and Joey? Alin? Yung, Hindi alam mo naman si Tito Ray. Sabi, yung manager po namin si Ray De La Cruz. Parang hindi ka naman na dyan kay Tito. Sabi niya, lahat gagawin niyan para lang sumikat tayo, sabi niya. Kaya yun po talaga, ako mismo, ako ang magpo-proof niya na hindi totoo po yun. Siya mismo nagsabi kasi sa akin na hindi totoo. Tinanong mo ba siya kung bakit pumayag siya na magpagamit doon sa kwentong yun? Hindi na po. Basta natanong ko lang sa kanya yun. Kasi paborito ko rin po Tito Vic and Joey. Malaking balita yun di ba noong time na yun? Tanong ko sa kanya. May narinig ka ba kay Dr. Ray na sinabi tungkol doon sa pangyayaring yun? Wala naman po. Hindi siya nagano. Hindi kami pwede magtanong sa kanya. Basta kayong dalawa lang ni Pepsi nag-usap. May nabanggit pa bang iba si Pepsi sa'yo tungkol doon? Bukod sa sinabi niyang gawa-gawa lang ito ni Tito Ray? Wala na po, basta yun lang pagtanong ko sa kanya, sabi niya, alam mo naman yung si Tito Ray. Oo. Meron daw bang hinihinging pera? Noong time na yun? Sa Tito Vic and Joey? Hindi ko na sir? Hindi. Hindi niya nabanggit. Hindi ko nabanggit. Wala siya nabanggit. Okay, so yan klaro ha. Sinagot na ho yan ni Coca Nicolas na gawa-gawa lang daw yung issue ni Makabayan. Kasi daw yun daw ay pakana nakalang manager, ito pong si Ray De La Cruz. Kung bakit kapanipaniwala ang mga sinasabi po ni Coca Nicolas, bakit? Di ba sinabi niya, nakasama niya si Pepsi Paloma Makabayan? Kasama ho sila sa bahay. So malamang sa malamang, ang mga racket po ni Pepsi Paloma bilang artist sa Makabayan, alam na alam po
ni Coca Nicolas. Pati rin po yung kanyang personal na buhay, mga kababayan, alam na alam rin po ni Coca Nicolas. At saka yan rin po yung dinibunk, diba, ni Sarsi, mga kababayan, ano yung the other day lang, na sabi niya wala dang rape na nangyari. So yun po daw ay gawa-gawa, mga kababayan. Ngayon, sumagot itong si Daryl Yap. Meron siyang ipinakita po na picture na kasama niya yung mama ni Pipsy Paloma at saka yung kapatid na lalaki ni Pipsy Paloma, mga kababayan. Di ba pinikita niya the other day? Pero ito po ay maraming negative comments, mga kababayan. Ano yan si Ivan? Nakita ko nga doon sa baba sa comments, mga kababayan, na ginamit lang daw ni Daryl Yap yung pamilya, yung mama at saka yung kapatid ni Pipsy Paloma. Malamang sa malamang daw, kinontrata na ni Daryl Yap, mga kababayan. Kasi nga, napakahirap isipin talaga na gagamitin mo yung anak mo, gagamitin mo yung apelyido, yung kasikatan ng anak mo, or ng kaso ng anak mo without any benefits na makuha sila, mga kababayan. Diba? Guess mo ba si Ivan? Do you think okay lang sa pamilya ni Pipsy Paloma na wala silang in return na makuha galing po kay Daryl Yap, mga kababayan? So ganun po ang nangyari. Ganun po yung mga nasa isip ngayon na mga netizen, mga kababayan, na itong pamilya ni Pipsy Paloma ginamit lang ni Derek Daryl Yap. Diba? So ngayong araw, mga kababayan, ngayong araw po nakatakda na pupunta doon sa Muntinlupa RTC yata, if not mistaken. Kasi nga nabasa ko doon sa aming group chat, mga kababayan, ng mga pro-admin vlogger na pupunta rin po doon. Sila si Takero, mga kasama niya ng mga vlogger, ng mga sa grupo niya, mga kababayan, pupunta sila doon para kakausapin po yung legal team ni Vic Soto, mga kababayan. Nabasa ko doon sa Muntinlupa yata RTC. So tayo po yung makabalita po sa next na mangyayari, mga kababayan. For now, ngayon kakasuhan po or kinasuhan na ni Vic Soto itong si Daryl Yap, mga kababayan, di ba? So anyways, dito na tayo. Siyempre, nandiyan yung DDS ay nagmamadali. Sir Ivan, ano ba yung sinabi mo na meron pong 100,000 na umatake sa palasyo or sa Malacanang? Naalala ba natin or nakita nyo na ba yung balita, mga kababayan, na nahack yung Malacanang? Ito po ay the other day. Ito, I think mga 2 days ago yata yon, 2 days or 3 days ago, mga kababayan. Meron kasing balita na lumabas na nahack daw yung Office of the President, mga kababayan. Ang office po ni PBBM. So according to sa balita ng GMA News, sensitive data at the Office of President under Ferdinand Bongbong Marcos Jr. were stolen by Chinese state-sponsored hackers in a years-long campaign, the Bloomberg Wire Agency reported, citing at least 3 people with knowledge of the matter. So, 3 tao lang daw ang nakaalam nito, mga kababayan. 3 tao lang nakaalam nito. The report said the stolen data included military documents related to the territorial dispute between the Philippines and China over the West Philippine Sea. So, yun po ang sabi ng GMA, mga kababayan. Ngayon, yan po ay dinibunk ng taga-DICT ng IT po na nandyan po sa Malacanang, nandyan po sa Palasyo or sa Office of the President, mga kababayan. Yan po ay dinibunk na kung saan actually meron talaga pong hacking na nangyari. Pero yung nakuha lang, mga kababayan, hindi po yung mga sensitive na mga data, yung mga confidential po na mga documents or military documents, hindi po yun. Kundi yun lang po mga nandun lang po sa site, yan po ay ipinablik. Yun lang po ang nakuha nila. Pero wala pong nakuha na mga sensitive data, mga confidentials po na mga documents or military documents. At saka kapag yung makuha, mga kababayan, delikado ho yan. Napaka-delikado po. Bakit? Malalaman po ng taga-China, malalaman po ng nung nag-hack sa palasyo kung ano ang plano ng palasyo. Kung ano ang plano ni PBBM dito po sa West Philippine Sea na issue, mga kababayan. Diba? Pero it's a good thing. Wala po mga confidential po na mga documents na kuha ng mga kababayan, kundi yun po mga simple lang po ng mga documents. Okay? So karagdagan po sa balita ng mga kababayan, ipakita ko sa inyo kung ilan lahat po ng mga hackers umatake. Sila po yung mga hackers. Ang ibig sabihin po na 100,000, yun po ang mga hackers, mga kababayan, na nag-attempt doon sa palasyo. For more details, let's watch this. Walang ebidensya na nagkaroon ng hacking o pagkuha ng mga mahalaga at sensitibong impormasyon sa data ng pamahalaan. Ito ang kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology sa hacking attempts na napaulat kamakailan. Pero nang tanungin kung gaano karami ang sumusubok
na ma-infiltrate ang cybersecurity ng bansa. To give context, sa isang araw ho, it ranges from a few hundred thousands to 1 million attempts per day po ang natatanggap ng ating bansa pagdating ho sa pagtatangka na mag-hack at mag-infiltrate ho ng ating mga sistema. Hindi lang ho sa pamahalaan, pati ho sa private sector. Ayon pa kay DICT spokesperson Assistant Secretary Renato Paraiso, ilan lamang sa mga dahilan o motibo ng mga nasabing pagtatangka ng hacking ay pera, pagpapataas ng hacking skill level at espionage. We have to remember dito sa Southeast Asia alone, it's a 3 trillion industry ho. Dollar industry ang scamming at hacking ho. Kinumpirma rin ng ahensya na simula pa nitong nakaraang taon ay kasama na ang China sa mga bansa sa mga napaulat na threat actors na nagsasagawa ng hacking attempts. Kaya naman patuloy ang ginagawang update ng ahensya kasabay ng procurement ng mga bagong sistema para mas paigtingin pa ang layer of protection laban sa banta ng cyber attack. Gayun din ang kolaborasyon nito kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Hinihikayat ho natin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na dumulog ko sa DICT when it comes to your procurement ng lalong-lalo na ho nung cybersecurity systems ho nyo. Magkaroon ho ng pagsisiyasat ang DICT kung tama ho ba yung pinoprocure nyo, it addresses the particular challenges you're trying to address in procuring those systems para naman matiyak natin it's up to global standards na kung ano yung mga existing threats ma-address ho natin. Puspusan din ang mga isinasagawang information dissemination gaya ng information campaign ng DICT para mapataas rin ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng cybersecurity sa bansa. So yan pong storya ng mga kabayan. 100,000 to million nag-attempt po yung mga hackers dito sa Palasyo, dyan sa Malacanang, Office of the President, at saka iba rin po mga agencies natin mga kabayan. Diba? Lagi po umatake ang mga hackers. Kasi sila po ay, sila kasi po ay Chinese state sponsor mga kabayan. Dyan kasi sila nakakapera. So siyempre, meron pong nasa likod sa kanila, yung taga-China mga kabayan, para makakuha po ng mga mahalagang informasyon ang taga-China dito sa bansa natin mga kabayan, especially sa ating pong military base mga kabayan. Kasi nga, 'di ba, tungkol diyan sa issue po ng WPS. So sana nga ito pong DICT na dapat rin po na sila po yung mag-upgrade mga kabayan. Dapat mag-procure sila ng mga kagamitan po na katulad po doon sa ibang lugar mga kabayan. 'Di ba? Kayang-kaya naman ho 'yan ng Pilipinas. So maganda rin po na yan po ay bibigyan ng budget po ng ating gobyerno mga kabayan. Okay? So ano na, DDS? Fake news ba? Diba? At least nalaman nyo ang mga nangyayari na ganyan. Kasi hindi ko nakita doon sa ibang mga vlogger mga kabayan. At ito po ay napaka-sensitibo po na issue. At ito po ay napakahalaga po na issue mga kabayan. Okay? So anyways, forward tayo. Before tayo pupunta doon, babalik po sa mga mainit na mga issue mga kabayan. Siyempre, good news muna tayo kasi nga para po malaman po ng mga haters natin, ng mga DDS na meron pong tinatrabaho ang ating gobyerno, meron pong tinatrabaho po si PBBM, kung ano na po yung status ng ekonomiya natin at saka ng bansang Pilipinas. For more details, let's watch this. At sa punto pong ito, ating pong talakayin ang update patungkol sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon dito lang sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan mga kababayan, nais po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na balikan ang mga programang nakapaloob sa National Expenditure Program na hindi pinondohan ng Kongreso. Ang direktibo po ay ibinigay ng Pangulo sa ginanap ng cabinet meeting sa Malacanang. Nais ng Pangulo na maibalik ang mga programang ito, partikular yung mga mahalagang socio-economic program. Tinukoy po ng ating Pangulo ang ilan sa mga dapat ayusin gaya po ng 12 billion pesos na nabawas para sa maintenance sa mga kalsada, 500 million pesos sa routine maintenance sa mga tulay at 21 billion pesos sa tinapyas para sa feasibility studies. Ang implementasyon ng General Appropriations Act of 2025 ang isa sa mga tinalakay po sa unang cabinet meeting ngayong 2025. Samantala, 2 sa 4 na items na nakapaloob po sa agenda ng ang kabilang sa natalakay sa naturang cabinet meeting. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, na umabot sa 16 na flagship projects o malalaking proyektong pang-infrastruktura sa ilalim ng Department of Transportation ang masusing tinalakay sa pagpupulong. Ayon naman kay DOTR Secretary Jaime Bautista, kabilang sa mga proyektong ito na kailangan na anyang may patupad bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos Jr. ay ang North-South Commuter Railway Project na magsisimula sa Clark International Airport hanggang sa Calamba, Laguna.
Sinabi rin po ni Bautista na kabilang din sa mga proyektong ito ay ang MRT4 at MRT7, gayon din ang LRT Line 1 Extension Project. Kasama rin po sa prioridad na may patupad ay ang Cebu International Container Port Terminal, PNR South Hall Project, at Mindanao Railway Project. Sa kabila ng mga hamon na kinakaharap ng ahensya, tiniyak ni Bautista na nagpapatupad na sila ng mga hakbang para makausad ang mga proyekto at matiyak na may patutupad ang mga ito bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sakupan niya ng election ban ang mga proyekto ng DOTR dahil ito ay long-term projects. Kumpiyansa naman po ang kalihim na matatapos ang mga proyekto at operational na mga ito bago matapos ang termino po ng ating presidente. Bumuti pa ang lagay ng labor force ng bansa. Ito'y matapos bumaba pa nitong Nobyembre ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho at nabawasan din ang bilang ng mga kinakailangang magdoble kayod para kumita. Inilabas kaninang umaga ang pinaka-latest na labor force survey ng PSA batay sa resulta ng nasabing survey sa month-on-month data. 51.20 million Pilipino ang nagkaroon ng trabaho o may negosyo noong November 2024. Tumaas ito ng 1.08 million kumpara noong Oktubre 2024 na nasa 50.12 million. Lumalabas sa nasabing survey na ang mga industriya ng transportation, storage, manufacturing, other service activities, accommodations and food services at wholesale and retail, repair of motorcycle and motorcycle vehicle ang may pinakamaraming bilang na naidagdag sa labor workforce na umabot sa mahigit 7,466,000 na employee. Ayon sa survey, mas dumami rin ang mga Pinoy na nagkaroon ng trabaho na nasa wage and salary workers class. 31.63 million Pinoy ang nasa ilalim ng nasabing classification ng trabaho noong November 2024, habang 30.73 million lang noong October 2024. Ayon pa sa PSA, ang wage and salary worker class ay isang good quality job para sa mga manggagawa dahil regular at minimum ang sahod at may mga benepisyo pa. Mas naging epektibo at matagumpay ang hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ito'y matapos mapanatili ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang target na inflation rate para sa taong 2024. Napanatili ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang target na inflation rate para sa 2024 na may average na 3.2%. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, higit na mas mababa ang inflation rate na karaang taon kumpara sa 6% na naitala noong 2023. Sabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, patunay ito ng epektibo at matagumpay na hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sisikapin aniya ng pamahalaan na mapanatili ang inflation rate sa 2025. Puspusan ang gobyerno para mapalakas ang produktibidad at matiyak ang seguridad ng pagkain para maprotektahan ang kakayanan ng mga mamimili at makamit ang mas inklusibong pag-unlad ng ekonomiya. Siniguro ng palasyo ang pagtutok sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Hinahabol aniya ang mga nananamantala gaya ng mga hoarder at smuggler na nagpapataas sa presyo ng mga bilihin. So we have been very active in prosecuting yung mga hoarders. But that is only one part of the explanation, Merong smuggling, but we are looking at all this. Nakarating na sa Malacanang ang pagsilitang presyo ng kamatis na pumapalo sa higit 300 piso kada kilo. Una nang inihayag ng Agriculture Department na naapektuhan ng magkakasunod na bagyo ang supply ng kamatis. Inaasahang babalik sa normal ang inventaryo at presyo bago matapos ang buwan ng Enero. Tiwala ang Malacanang na hindi ito makaapekto sa kabuang inflation rate ng bansa. Huwag kayong mag-alala at ang gobyerno ay tinututukan lahat yan. Parang natural na nangyayari ko minsan per commodity. Yung right now, ang star of the moment is kamatis. Napansin namin yan. At other times, mostly bigas.
the NEDA is very confident that the inflation rate will be very, very low. Proud namang inanunsyo ng Tourism Department ang all-time high revenue o kita ng Pilipinas sa sektor ng turismo nitong 2024 na umabot sa higit 760 billion pesos. Ayon sa DOT, hindi lang basta bumangon ang tourism sector kundi umunlad at lumawak pa ito. Nananatiling mahalagang bahagi ng ekonomiya ng bansa ang sektor ng turismo. Naitala ng bansa ang pinakamataas na tourism revenue o kita mula sa turismo noong 2024. Sa datos ng Department of Tourism, aabot sa 760.50 billion pesos ang naging kita sa turismo noong 2024. Mas mataas ito ng 9.0% kumpara sa 697.46 billion pesos noong 2023. Ang pagtaas ay katumbas ng 126.75% na recovery rate sa lokal na turismo. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, patunay lang ito na bukod sa pagbawi ng turismo ng bansa, ay patuloy itong lumalawak at nakakaambag sa paglago ng ekonomiya. Binigyan din ni Frasco na higit sa datos na kapagbigay ito ng trabaho sa mga Pilipino. Nakatulong ang turismo para makapagbigay ng kabuhayan at oportunidad lalo na sa mga rural areas. O tingnan nyo, malaki yung revenue na kuha natin makabayan dahil po sa turismo. Pero nakalungkot, no? Instead na i-promote nila yung mga tourist spots natin, sinisiraan pa makabayan. Napansin ba natin, for example, ito pong si Muka Oson, ang pinapakita niya lagi po sa kanyang Facebook page makabayan, and also sa kanyang vlog, di ba yung mga basura? Pansin ba natin si Muka Oson, puro po basura ang kanya pong ipinapakita makabayan. At saka take note, no, itong si Muka Oson, hindi siya basa-basa kasi nga siya po ay kilala po na vlogger makabayan or kilala po na personalidad. Pero ang kanya ipinakita po sa kanyang page, sa kanyang vlogs, puro basura makabayan na instead, ang dapat i-promote natin o ipapakita natin po sa ating mga page, sa ating platform, dapat yung mga tourist spots makabayan. Tingnan nyo mga ibang lahi, napansin ba natin po itong si Hungry Syrian makabayan? Kilala ba natin si Hungry Syrian? Nakalimutan ang name niya eh. Tsaka meron siyang kapatid po na babae makabayan, naging promote nila ang tourist spots natin. At saka yung latest po na tourist spots, naging promote po ng kapatid po ng Hungry Syrian na si Basil makabayan. Di ba si Basil siya, yung lalaki? Yung babae, si Diana yata. At saka siya po ay binansagan po ng Pilipinas na Princess Diana ng Pilipinas makabayan. Gin-promote niya si Diana Basil or aka Princess Diana ng Pilipinas, gin-promote niya yung mga tourist spots sa Pilipinas makabayan. Yan po ang maganda, yan po ang magaling po at saka okay po na vlogger makabayan. Unlike doon sa mga DDS, manggunggong po ng mga influencers, fake news peddlers na nga, hindi pa tumulong na i-promote ang bansa natin makabayan. So, ibig sabihin, sila po ay pabigat sa bansa natin. Sila po ay dumagdag po sa problema ng bansa natin makabayan at dapat silang itapon doon sa China makabayan. Diba? Mga pabigat talaga eh. At saka alam nyo mga haters, alam nyo mga DDS, na kahit anong ginagawa ninyo ng mga paninira po kay PBBM, saka sa bansa natin, saka sa Marcos admin, hindi umipekto. Bakit? Tingnan nyo, nakita ho natin po yung unti-unti na progreso dito sa bansa natin, sa ekonomiya natin, at saka sa mga proyekto natin dyan sa Pilipinas. Bakit? Hindi po nag-stop sa pagtatrabaho ang Pangulo natin. Hindi po nag-stop sa pagtatrabaho ang Marcos admin. Diba? Binabanatan pa kayo? Hindi. Kami lang po mga vlogger. Kami lang po ang pipitik sa inyo. Kasi nga sila si PBBM, ang Marcos admin, tuloy-tuloy lang po sila sa pagtatrabaho makabayan. So ang dapat pipitik dito at saka kukurot dito sa mga salot ng lipunan dyan sa Pilipinas or dito sa Pilipinas, tayo mga Marcos supporter, tayo po na mga vlogger, pro-admin vlogger, mga loyalista, and also mga pinklawan, dilawan makabayan. Dapat ay magkakaisa kasi nga merong salot sa lipunan. Sino si Ivan? Yung mga DDS. Diba? So anyways, before tayo mag-jump po sa next topic mga kabayan, syempre nandyan po sila si Angelita Holsanger, Reyno Rivera, nandyan po si Susette Tabor, Adelfa Salgado, i-shoutout natin si Gina Consonhe, Estela Tangleben, Lordy Prieto, nandyan po si Noel Narcida, Joselito de Guzman, Michael Viñas, hi to Sed Fernandez, hater natin, nandyan po si Bing Tamayo, i-shoutout natin si Lerma Sondita from Las Vegas, US
USA, nandiyan po si Joanna Navalta, Mercy Empleo, and hi to Sky Bright. Okay, so mga kababayan ko, pag-uusapan natin itong tungkol po sa PhilHealth. Bakit si Ivan? Kasi meron pong ipinakalat ang mga DDS na video, mga kababayan, na ito po'y kasiraan po sa PhilHealth. Kapag ito po'y makita ng mga kababayan natin, siyempre mag-confuse na naman. Sila naman po dito po ay malito, mga kababayan, at saka maligaw. At para po maintindihan natin, let's watch this. I-hold nyo muna ang mga sakit nyo. Hindi tayo pwedeng magkasakit sa panahong ito. Bakit? Naka-zero budget ang PhilHealth. Teka, ang bidyong ito ay isang malaking fake news dahil ang PhilHealth ay may halos 700 billion reserve funds. Sapat yan para sa operasyon ng PhilHealth ng mahigit sa 2 taon. The BICAM understands PhilHealth's capacity to continue managing the National Health Insurance Program given its surplus funds. Our financial position is strong and sufficient to sustain our operations. Sa katunayan, mas malaki ang pondo ng PhilHealth para sa 2025 mula 259 billion pesos sa taong 2024 na ngayon ay magiging 284 billion para sa taong 2025. Mas mataas siya ng 25 billion o halos 10%. Ikaw na kinakaltasan, Mati, hindi mo mapapakinabangan ng PhilHealth mo. Teka, fake news talaga yan. Allow me to assure everyone that PhilHealth will continue to pay for the health benefits of all Filipinos, with or without government subsidy. It is our goal to finance the best care and benefits available. O yan, maliwanag, hindi dapat mangamba ang lahat ng miyembro ng PhilHealth. Kaya huwag basta-basta maniniwala sa multimilyong black propaganda na ito. Ano ba sinusulong ng AKAP? Mas matindi pa ba yan sa pangangailangan pang kalusugan? Oops, teka, mali na naman yan. Alam nyo ba ng AKAP ay ang kauna-unahang programa na tumutulong sa mga Filipino taxpayers na kapusang kita? Sa kasalukuyan, mahigit 4 na milyong pamilyang Pilipino na ang natulungan ng AKAP upang di tuluyang masadlak sa kahirapan. O, maniniwala ka pa ba sa fake news na katulad nito? Okay, so dito sa mga DDS, mga haters natin, mga anti-Marcos na mga mapanirang nilalang makabayan, sana before kayo magpapakalat po ng ganyang klase ng mga video, mga fake news na video, mga black propaganda, sana mag-observe muna kayo. Kasi sinabi na po ni BBM at saka siya po ay nag-promise makabayan na starting this month, 2025, na mas gaganda pa ang serbisyo ng PhilHealth at saka mas malaki pa ang makukuha natin po na benepisyo dito sa PhilHealth. Yan po ay sinabi po ni BBM. Okay mga haters, understood ba? At para pamatinhan natin, ipapakita ko sa inyo ang programa ni Secretary Larry Gadon. For more details, let's watch this. Sa issue ng bayan ay usap-usapan ngayon ang pagtanggal ng subsidy o ang subsidiya ng gobyerno sa PhilHealth. At ito ay binatikos ng karamihan sapagkat ito daw ay makakaapekto sa pagbibigay ng serbisyo ng PhilHealth. Para sa akin po ay hindi sapagkat noon nakaraang taon ay kaya nga isinauli yung 89.9 billion na idle funds ng PhilHealth na nanggaling sa PCSO at sa PAGCOR ay dahil hindi naman ito nagagamit. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat dahil napaka-efficient ngayon ng management ng PhilHealth, ang naging koleksyon nila for 2024 ay umabot ng 175 billion. At ang kanilang nagamit lamang ay 155 billion. Ang ibig sabihin ay hustong-husto o sapat na sapat ang koleksyon ng PhilHealth. Ngayon, masasabi na ba natin na hindi nagbigay ng magandang serbisyo ang PhilHealth? Hindi po, sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon under the Marcos administration, ang 100% universal healthcare ay naipatupad. Ang ibig sabihin nito, lahat ng Pilipino ay nakakatanggap na ng benepisyo sa PhilHealth kahit hindi sila paying members. Lahat ng Pilipino. Hindi kagaya dati na kung sino lang ang miyembro ay yun lang rin ang makakatanggap ng benepisyo ng PhilHealth. Ngayon hindi. Lahat ng Pilipino, basta mapatunayan lamang na Pilipino ka, ikaw ay makakatanggap ng lahat ng benepisyo ng PhilHealth. At totoo ba na mapapabayaan? Hindi. Sapagkat ang subsidiya ng PhilHealth pag ikaw ay na-confine ay
nag-increase ng 30% from 20% in the previous administration. Naging 30% ngayon. At ito pa ang pinakamaganda dahil napakarami ngayon may problema sa dialysis. Ang dialysis dati, nung nakarang administrasyon ay 2,000 pesos lamang ang subsidiya. 2,000 pesos. Under BBM administration or under the Marcos administration, naging 6,500 po yan. Kaya ngayon ay totally no cash out ang pasyente pag sila ay merong dialysis na kailangan. From 2,000 pesos during the previous administration, ngayon ay 6,500 pesos. Times 3, more than times 3 ang ibinigay ng PhilHealth. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na mapapabayaan. At hindi lamang yon. Dati, ang sessions ng dialysis ay limited lamang sa 58 times a year. 58 lamang sessions. Ngayon, under the administration of President Bongbong Marcos, ginawang 156 yan. 156 sessions. Kaya yung mga nagkakaproblema na nagkakailangan ng dialysis ay mas matiwasay ang kanilang pagtanggap ng benepisyo ngayon. Isipin nyo, from 2,000 to 6,500 at naging 156 sessions a year. Kaya napakalaking luwag yan. At lahat yan ay nagawa ng PhilHealth nang walang subsidiya na ginamit. Kaya nga sinole yung 89.9 billion sapagkat hindi nagagamit. Ang matindi pa doon, hindi na nga nagagamit, binabayaran pa ng interest ng bangko ng gobyerno, ng Land Bank. Kaya minabuti pa na gamitin na lamang sa ibang mga proyekto. At ang iba pang mga benepisyo na binibigay ng PhilHealth ngayon ay kagaya na lamang ng mga maintenance medicines para dun sa ating mga senior citizen na kinakailangan ng mga gamot sa high blood, gamot sa mga itong mga sa sugar, ganyan. Lahat yan ay matatanggap nila ng libre. Basta magparehistro lamang sila sa PhilHealth na kinakailangan nila ng ganitong mga maintenance medicine, sila ay bibigyan ng libre hanggat sa kinakailangan nila. Kaya hindi totoo yung sinasabi na dahil na tinanggalan ng 74 billion na subsidy ang PhilHealth ay hindi na ito maipatutupad ang mga programa niya. Bagkos ay nagdoble-doble pa nga ang kanilang benepisyo na ibinibigay. At hindi lamang yon, meron pa nga silang savings. Itong 2024, nagkaroon pa ng savings sa 20 billion from the 175 billion collection na ang nagamit lang ay 155. Kaya itong mga haka-haka na sinasabi na itong PhilHealth daw ay hindi makakapagbigay ng tamang serbisyo, hindi ho totoo yan. Sa ilalim po ng pamumuno ni Presidente Bongbong Marcos, lahat ng tungkol sa mga healthcare ay binibigyan talaga ng atensyon ng ating mahal na Pangulo. Kaya huwag kayong mag-alala at ang PhilHealth ay patuloy na magbibigay ng tamang serbisyo at karagdagang serbisyo para sa ating mga kababayan. Miyembro ka man o hindi. Kaya mga kababayan, huwag kayong mag-alala. At ang dati, malaking problema rin ang cataract surgery sa ating mga kababayan. Dati, ang cataract surgery, ang bawat surgeon ay limited lamang sa 50 operations in a month. Ibig sabihin nito, 2 pasyente lang ang kanilang pwedeng operahan sa mata bawat araw. Ngayon o hindi, inalis na lahat ang limit na yan. Kaya kung ang doktor, merong pasyenteng 10 o 15, kung kaya niya operahan yan, siya ay babayaran pa rin ng PhilHealth. Kaya hindi ito magkakaroon ng pagbawas ng benepisyo dahil na ang subsidy ay inalis. At yan naman hong subsidy, yan naman ho ay hindi pondo ng PhilHealth. Yan ay nanggagaling sa PCSO at sa PAGCOR. At yan naman ang matitipid dyan ay i-rechannel sa ibang mga
pangangailangan sa healthcare, kagaya ng modernize ng mga hospitals, mga national hospitals, mga provincial hospitals. Kasi para yung mga pasyente na nangangailangan ng mga special laboratory exams ay hindi na kailangan pumunta sa Manila, kundi doon pa lang sa kanilang mga provincial hospitals, sa mga national hospitals ay pwede na nilang matanggap yung mga ganyang serbisyo. Dahil pinapaganda ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos ang healthcare system. At yan ay kasama ang pag-modernize ng mga national hospitals at provincial hospitals. Okay, so klaro ba ang explanation ni Secretary Larry Gadon? So huwag kayong mag-alala mga kabayan, huwag kayong maniniwala doon sa mga ipinapakalat pa ng mga fake news ng kabilang kampo kasi ginugulo lang nila ang programa ng bansa natin, ang programa ng ating gobyerno. Okay? So anyway, siya nga pala may update tayo tungkol dito po sa sa rally ng INC kasi sila po ay alilipat makabayan. Instead, 'di ba ang kanilang plano ay sa Liwasang Bonifacio. This coming January 13, Liwasang Bonifacio. But they decided makabayan kasi kahapon doon po sa programa po ng Net25 sa Gandang Mamamayan, in-update doon ang tungkol sa kanilang location, sa kanilang venue, sa kung saan sila magrarally makabayan. Kundi doon sila sa Quirino Grandstand. Kasi ang sabi po ni Marcoleta, baka daw hindi kakayanin po sa dami ng membro po ng INC na dadalo doon sa rally po makabayan. Kaya nag-decide sila, doon sila sa Quirino Grandstand. Okay? So alam nyo ba na marami rin po ng mga kababayan natin, mga kaibigan natin po ng mga vlogger, pro-admin vlogger na pupunta doon sa rally makabayan? Yes, you heard it right. Nakita ko nabasa ko kanina po sa GC namin na may nagpaplano po ng mga vlogger, I think if not mistaken, siguro 6 or 7 makabayan. Sila ay pupunta doon. Pero sila lang po doon ay manood makabayan, makibalita, at saka siyempre, i-cover rin po nila. Pero hindi sila manggugulo makabayan. Hindi naman kasi katulad po sa mga DDS, ang mga pro-admin vlogger, kasi mga DDS, meron kasing utak-ok sa makabayan. Mahilig silang manggulo. Pero mga pro-admin vlogger, kami lang po ay mag-o-observe lang. Yes, pupunta sila this coming January 13 ang mga pro-admin vlogger doon sa Quirino Grandstand makabayan. Okay? So anyways, before na mag-jump po sa ating next topic, i-shoutout natin si Jemson, Jemboy, Jeriel, and Regine of Badawi, Cebu. Greetings come from Rodolfo Ranarabor of Dansa, Cavite. And hi to Edwin Padernal. Nandiyan rin po si Rose B. Evelyn Garcia. I-shoutout natin si Jorsen, Tommy, Greg, Christian, at Kim na nasa Norway. Greetings come from Eva Atienza. Hi to Ashin. Nandiyan rin po si Expedita Jacama. Nandiyan rin po si Felma Cabato, Apolonio Nocido from Cavite. Hi to Marie Usta, Jess Tobtob from Calamba, Laguna, Romeo Caro Gigato Jr. Hi to SL Afabli Vlog from Singapore. Kasama rin natin si Bot Ligaspe, Pax It's and Music. Nandiyan po si Diosalan David, Joanna Navalta, Think Abel. I-shoutout natin si Sports Shinobi from South Korea, Narcisa Vitor from Seattle, Washington. Nandiyan po si Josephine Gallego, Redler Official Mix Vlogs. Hi to Margie Yadang from Hong Kong, Norma Ongloy from Dublin, and hi to Adelpha Salgado. Okay. So mga kabahan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Itong kalalawan ng mga DDS, kakaiba talaga. Pati nang nananahimik na si Attorney Lenny Robredo na tumatakbong mayor ng Naga City, hinahanapan, iniintriga at sinasali pa. Alam mo naman, sinasabi ni Harry Roque, tagapagsalita dati ni Duterte at abogado ni Duterte, kahit na nagtatago at wala naman dito sa ating bansa sa takot. Hindi ko alam kung anong kanya kinatatakutan. Sinasabing si Lenny daw bakit tahimik sa issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Meron mo pakailam ni Lenny dyan. Ha? Parang ang gustong palabas ni Roque, si Lenny dapat nagsasalita. Dahil ito rin ginawa kay Sara isang malinaw na pangharas. Yung kasong impeachment at saka yung pagtanggal sa National Security Council. Talaga ito si Roque, hindi lang pala sobrang takot sa batas ng Pilipinas. Kaya nagtatago sa labas. Kung hindi, talagang makakalimutin pala itong taong ito, si Harry Roque. Alam bakit?
ay tinuturing lang para daw harassment itong ginagawa kay Sara Duterte ng Marcos administration. Yun naman kasong impeachment, ayaw nga ng Pangulong Marcos. Ito naman pagtanggal sa kanya, yan ay exclusive na karapatan ng Pangulo na siya tanggalin sa National Security Council kasi nga siya ay threat na rin sa kanyang buhay at sa ating Pangulo. Pangalawa, nakakalimutan ni Harry Roque yung malupit na ginawa ni Duterte, former President Duterte kay Leni Robredo. Kung yung magunita, si Leni Robredo ay member ng gabinete ni Digong Duterte. Pero doon sa mga cabinet meeting, parang iniinsulto pa niya. Pagkatapos, yung sunod na mga meeting ng mga panahon yun, hindi na sinali sa cabinet meeting at parang sinabihan lang, hindi na ikaw, hindi ka na member ng gabinete o hindi ka nakasama sa meeting. Di ba ganun babaeng tao, ginagano nila? Ito naman kay Sara Duterte, nag-resign siya o tinanggap ng Pangulo, hindi na siya member ng gabinete. O tinanggal siya dahil siya nananakot at nagbanta sa buhay ng Pangulo. Di ba? Na-justify ng Pangulo kung bakit dapat tanggalin si Sara Duterte. At yun naman pong pagpapile ng impeachment, walang kinalaman ng Pangulo. Sabi nga ng Pangulo, hindi kailangan ng impeachment. Pero marginalized sector, civil society, kaparian, mga abogado ang nag-file. Na magiging 4 na nga yung impeachment na yan dahil may mga congressman na magpapile din ng impeachment laban kay Sara. O di ba? Bakit ginagamit ni Harry Roque si Atty. Robredo at tinatawagan ng pansin na bakit daw tahimik sa isyong ito? Ba't naman siya makikialam? Yung kanyang posisyon tinatakbo ngayon, local na lang for mayor. Ang feeling nitong si Harry Roque ay si Sara ay argabyadong, inaapi at aping-api. Wow! Ikaw Roque, ikaw yung nangunguna kung makabati ko sa gobyernong ito. Makapagsabi kang bangag itong ating ng Pangulong Marcos. Ikaw yun eh. Pero na ikaw imbestigahan ng Quadcom dahil sa bigla mong pagyaman. At posibleng may kinalaman ka sa operasyon ng illegal na pogo. Abay, nagtago ka na. Kayo mag-asawa. Hindi na kayo bumalik dito. Hindi na kayo magpakita rito. Pero mananagot kayo dahil mayroong kaso. Hindi lang yung contempt. Kinontempt ka dyan sa Kongreso kung hindi yung qualified human trafficking na ipinail ng Presidential Anti-Organized Crime Commission before DOJ. Non-bailable offense yan. Naghihiring na sa yung preliminary investigation. Pag na-file yan sa korte at nakita ang probable cause, warrant of arrest, magagaya ka kay Kibuloy na kaibigan mo rin. Makukulong, non-bailable. Yan ang kinatatakot mo eh. Pero yung iyong mga pagsalita na sinasabi tungkol dito sa ating gobyerno ngayon, kahit wala ka, katawa-tawa na lang. Dahil pati yung mga taong nanahimik gusto mo pang idamay at patuloy nyo nilililang ang mga followers, kawawa yung mga Pilipino naniniwala sa inyo. Kung kayo'y matatapang o matapang ka, humarap ka rito, bumalik ka rito, harapin mo ang kaso mo. Hindi yung nagtatago ka sa labas ng bansa, sobrang bakasyon na yan. Lumabas ka nga rito nang hindi nga alam ng mga kinaukulan eh. Di ba? Sayang naman yung pagiging abogado mo at international lawyer mo kung yung batas sa Pilipinas itataguan mo lang. Pagkatapos ayaw mong tumigil at kung ano sinasabi mo sa gobyernong ito. Sinong susuporta sa inyo? Sinong susuporta sa iyo? Wala. As in wala. Kasi kung tama ang sinasabi mo at kapanipaniwala ang mga ginagawa nyo, dapat haharapin nyo ang batas dito sa Pilipinas. Hindi tinatakasan, hindi nilalayuan. Malinaw naman kahit na sabihin mo hindi ka tumatakas bakit wala ka rito? Bakit nagpaskot ng bagong taong ka sa abroad o kung saan ka man nandun kayong mag-asawa? Di ibig sabihin, may iniiwasan ka rito. Umiiwas ka sa Philippine Authority, Philippine law. Di ba? Dahil kung ang Quadcom hindi pa naman tapos. Nagkaroon na sila ng final recommendation o initial recommendation kung sino dapat kasuhan, pero totally hindi pa tapos ang 19th Congress para panagutin ka at inihintay ka pa rin. Di ba? Pero again, balikan natin ang Leni Robredo. Pinipilit nyo kasi na yung mga piglawan-dilawan makuha nyo. Suportahan kayo sa inyong paniwalang kayo inaargabyado ng gobyernong ito. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit mangyari. Kasi alam ng piglawan-dilawan, alam ni Atty. Leni Robredo kung paano siya ininsulto. Paano siniraan ang mga Duterte group. Paano nirakan ang Liberal Party at piglawan ng Duterte administration. Kaya malabo pa talaga sa sabaw ng pusit na kayo samahan ng piglawan-dilawan. Ang piglawan-dilawan sumusuporta na sa mga magagandang programa ng Marcos administration.
Wala silang matitinding batikos laban sa Pangulo. Ang kanilang mga issue tinatalakay, pwedeng constructive lang ang dating. Yung criticism nila, yung kanilang mga pagpuna ay constructive naman. Wake up ko lang. Hindi sila namimirasonal katulad ng mga Duterte at ng inyong mga followers. Mga Duterte group, puro personal ang pag-atake sa gobyerno. Sinong sasama sa inyo? Kaya iba. Kasi itong Piklawan Dilawan, professional na mga politiko ang nandyan at supporters nila. Hindi nila binababa ang level nila sa mababang antas. Issue lang. Walang personal. Hindi katulad ng grupo ng iba dyan, anti-Marcos, puro personal, puro atake, puro paratang, okay? Walang lehitimong issue. Tapos ginagamit pa ng mga vloggers nila for content only, for views only. For views only. Anong ibig sabihin nun? Pera-pera lang. Ang galaw nila. Eh tayo hindi. Sasabihin ko totoo. Ang Marcos ginagawa ang tama para sa bayan. Ang Dilawan, Piklawan, Dilawan, oposisyon pero nakikiramdam at sumusuporta sa tamang ginagawa ng Pangulo. Wala silang personal na isyo. Ang anti-Marcos, nakilalang Duterte, walang isyo. Puro banat lang. Aber, saan sasama ang tao? Padamihin ng padami at maraming Pilipinong matatalino dito at sa abroad. Hindi sila magpapagamit sa makasarili. Lagi kong sinasabi yun. At hindi sila magpapalinlang sa mga mabababaw na argumento, mababaw na mga isyo dahil sa kanilang galit, inggit, o planong pang-aagaw sa pamahalaan. Okay, so kasama rin po natin si Elina Cao. Hi to Abraham Yanet, Jose M. Bornos, nandiyan rin po si Gorgonia Angala, Janet D. Narvaez, Merna Borromeo. I-shoutout natin si Teresito Lu, Vector Robin, Direk Erwina Argilies, hi to Ivy Alfonso, Marilo Lumiares Lungara, nandiyan rin po si Elizabeth Lucero, JRN, Elvia Gemezo, Rubin Basinga Salindong, Bambi Thomas, Sonia Hasigawa, hi to Nida Ichhaka. Kasama rin natin si Mayria Soriano, Emerald Gemini, Teresita Redolia, Apple Nash, Boboy Elmido Costin Sadugyo, Felicitas Manibog, Nonske Pasamonte, Elsa Saboco Jeronimo Singgian. Nandiyan rin po si Agida Conanan, Romel Palakay, Percy Shalana, Eduardo Narvaez, and hi to Arnel Bernardino. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Lord, maraming salamat po sa panibagong umaga at panibagong pag-asa sa aming buhay. Muli, mo po kaming pagpalain at ingatan sa araw na ito. Biyayaan niyo po kami ng liglig, siksik at umaapaw na pagpapala. Ilayo mo po kami sa kapahamakan at pagtibayin niyo pong lalo ang aming kalooban. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.